Ayan guys, alternator po ng Isuzu Crosswind Sportivo 2017 guys. Yan, tatanggalin po natin yung kanyang vacuum. Itong vacuum guys, ito po yung dito po yung ano ng preno guys, papuntang hydrovac. Kung may sira din yung vacuum na yan guys, ang mangyayari, matigas po yung preno. Pag inaapakan mo, matigas. Likewise, kung buo naman yung vacuum na yan mga boss, pag inapakan mo po yung preno, malambot siya, pero kapit na kapit po yung preno. Yan mga vacuum na yan mga boss, mayroon po yung langis. Kaya pag tinanggal yan, ingatan lang po natin na hindi pumasok dun sa winding ng alternator. Ayan, marami yung sariwang-sariwa yung langis. Ngayon, dahil hindi ito nagcha-charge, ang battery nito po ay 11 volts na lang habang umaandar. Kaya yun, binaba natin yung alternator and then bubuksan natin. Ayan. Tatanggalin lang natin yung kanyang crossover. Ayan, may dalawang tornilyo lang naman dyan. Tapos yung isa po ay ang charging line. Yan po ang charging line papuntang baterya. Dumaan mo na yan sa fuse bago nakarating ng baterya mo. Ito po ay fibra po. Kailangan po yung fibra. Yan po ay insulator na hindi pwedeng tagusan ng kuryente. Bawal po tumagos dyan kasi pag dumikit sa bagal, tukutok po yung fuse or may tendency masunog ang unit. Phillips po. Ngayon mga boss, ilalabas po natin yung Phillips screw. Brush holder. Yung brush holder na to mga boss, nandito na rin yung IC. Magkakasama na po yun sa nila. Kaya tatanggalin lang po natin yung isang bolt dyan para po yung sa indicator light. Yung indicator light naman po mga boss, siya po yung pag-on po ng susi ng manabela, ang susi ng ignition switch, lalabas po sa inyong dashboard yung sign ng battery. Ayan. Kung makita nyo po, kung napapansin nyo po, maiksi na po ang carbon brush. So, sa madaling salita, isa sa dahilan kung bakit hindi kumarga, maiksi na rin po yung carbon brush. Kaya ang gagawin natin, buksan muna natin ang tuluyan para makita natin yung loob kung ano pang magiging problema dyan. Hindi lang basta-basta po carbon lang papalitan mo. Siyempre, i-check po natin lahat kung ano mayroon. Yan sa sobrang tigas, kailangan kong gulatin ko muna yung tatlong tornilyo na napakatigas po ng tornilyo, ayaw matanggal. Pag pipilitin po natin, chance po kasi malostrid. So pag nalostrid yan mga boss, pahirapan po pag maklas. Kaya kailangan gugulatin muna natin para sa ganon sumunod po yung kanya tornilyo. Ayan, pupukin lang natin ng dahan-dahan mga boss. Hindi po pwede yung pwersahan na pukpok, baka ito ay madurog. Imbis na tayo ibabayaran, tayo pang magbabayad. Ayan, mahal kasi itong alternator na to mga boss, lalo na po ito po ay original po talaga ng Isuzu Sportivo or Crosswind. Ayan mga boss. Kaya mga boss, tinatanggalan po natin yung tatlong tornilyo. Walang kat-kat po boss, mga bossing, dire-diretso po ito. Ayan, titingnan po natin. Ayan, baklasin lang natin, isa-isahin po natin. Ayan, tinatanggal ko mga boss. Ayan po mga boss, ayan, patanggal na po. Ang gagawin po natin dyan, ilalabas natin. Ayan, ganyan lang po pagbukas mga idol. Yung mga tornilyo, pagsama-samahin lang natin. Ayan, iwalay lang natin. Ayan, kita nyo naman po, nakalilig na. Ngayon, ang gagawin po natin, titistingin po natin yung kanyang rewinding ng rotor. Gamit po natin ang DIY continuity tester. Ayan. Kung maririnig nyo po, may tumutunog-tunog. Ayan, dito yung winding ng rotor, and then maganda pa rin yung spring, yung dinadaanan ng carbon. Kaya sa madaling salita, carbon lang muna ang papalitan natin, then titingnan ko sa loob kung ano pa mga problema nito. Yan, may nakita pa naman ako ibang problema dyan, pero sa susunod na video na lang siguro natin ipaliwanag. Ayan mga boss, kung maririnig yung maingay nag-arangkal yung tunog, ibig sabihin ko, ayan yung pag ano na continuity. Pagka smooth ang tunog mga boss, ibig sabihin buo po siya. Kaya may naayos na ako sa loob kasi mayroong hindi maganda
sa aking pandemic. Kaya follow and share. Thank you so much mga busing. Ayan.